Hello water signs, ito yung gabay ninyo para sa araw na ito. Hello, I'm Purple Teen. Kung di ka pa na-subscribe dito sa aking YouTube, don't forget to subscribe, paki-like and follow na rin ang aking Facebook page, TikTok and Instagram. Kung interesado ka sa personal reading, mag-send ka lang ng private message sa aking FB page. Hanapin mo yung link nakalagay sa description below. So, hindi muna ako maglalagay ng timestamps today. Hindi rin ako maglalagay ng lucky numbers. Huwag kayong mag-alala, may mga iba pang readings, no? At saka mahirap po kasing gumawa, minimeditate po yung mga numbers na yan. Okay? So, yan. Kung magre-resonate sa'yo, hindi. Bahala ka na. Since hindi naman ito personal reading at marami pa naman tayong ibang readings dito. Kung talagang gusto mo yung specific sign mo, hanapin mo yon. Halimbawa, reading ni Pisces. Yan. So, marami naman tayong ganyan. Lalo na maganda kung alam ninyo yung Sun, Moon, Venus. Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo. O, para hindi lang isang sign yung panoorin ninyo kasi marami naman tayong placement sa ating chart. Hindi lang naman isa yung sign natin, no? Pero lang kung nataon lahat yung placements mo, puro Pisces. Ewan ko kung may ganun, hindi ko alam. Hindi naman ako astrologer. I'm not an expert, no? So, search nyo lang ano ibig sabihin nun sa Google kung hindi nyo pa alam yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo. So, ito yung gabay mo. Tignan na natin. Ano ba yung main energy mo? Water signs. Meron kang 8 of Cups. Uy, so this is walking away. Walking away from someone or something. May energy ng pagwo-walk out dito. Ano yun? Paglisan, pagtalikod, pag-move on, leaving. Someone who is no longer interested or feeling niya wala nang progress dito sa situation niya. Okay, yun yung main energy. Or parang someone who is willing na talikuran lahat ng bagay na ito kahit ito yung malalaking, yung big things ngayon para sa isang much deeper, more spiritual na fulfillment yun. Something na malalim, no? Kaya mo ipagpalit ito lahat. Kaya mong talikuran ito para sa mas malalim na mission. Mas malalim na purpose. Ano ba yun? Basta fulfillment something na mas malalim Meron kang 2 buwans. Okay, so nga, pwedeng this is about a career move or change na parang ito yung kino-contemplate mo kung maghihintay ka pa ba. Whether ito business, career, or romantic, ha? Maghihintay ka pa ba dito or magmo-move on ka na? Maghihintay ka pa ba dito or mag-e-explore ka somewhere else kung saan ka mas magiging masaya? Saan ka mas magiging better? Yan, You are seeking for something na magbibigay sa iyo ng fulfillment or success in a relationship, in a career or business. Yan yun. Some of you, meron na kayong mga pinaplano dito pero parang naghihintay lang kayo ng perfect na opportunity. So, meron ding iba na nako-confuse with the 2 of Swords. No, parang may mga bagay na hinihintay kayo bago kayo tuluyang umalis. So, yan, pwedeng iba sa inyo parang natitenga kayo dito sa ganitong kalagayan, no? Pwedeng iba na exhaust ninyo yung sarili ninyo, kakaway ng options ninyo. Ayan, 2 of Swords. Timbang ka ng timbang, mahihirapan ka ng mamili. Ano ka na dyan? Dahil sa yung parang nalagay ka sa stalemate kasi hirap kang mag-analyze nitong sitwasyon mo. Hirap kang manimbang, mamili.
Hindi mo tuloy magawa yung next step. Hindi ka tuloy maka-move forward dahil diyan. Na ano ka na na dito pa lang sa pag-desisyon, nahihirapan ka na sa pagtitimbang ng options mo, no? Ko-confuse ka na kagad. So, ito yung naghihintay sa'yo, Wheel of Fortune. So, pwede kang seswertihin dito, pwede kang mamalasin. Ganun naman wala namang kumbaga wala namang guarantee na tuwing magta-try tayo or makikipagsapalaran tayo, hindi naman laging swerte agad. Yun yung realistic side. Hindi natin alam, may Wheel of Fortune dito Kung napunta ka dito sa baba, di malas ka. Kung napunta ka dito sa taas, swerte mo. At saka lagi naman ganun, di ba? Yung buhay naman natin, di na naman laging tayong masaya, successful. May time na inuulan ka ng problema. Umiikot yan, gulong yan So, ibig sabihin lang, life is a constant change. Minsan maganda yung weather, minsan pangit. Yun lang yun. So, paki-clarify itong Two of Wands. Tignan natin kung aalatin ka o siswertihin ka mamaya. Water signs. So, may Hermit card ka. So, pwedeng may Virgo energy. Oh, this is a card of oppression, the Ten of Wands. Pwedeng iba sa inyo, kaya kayo napapaisip, napapaplano na umalis na rito kasi nahihirapan na talaga kayo sa pinapasan ninyo. Pagod na kayo. Yun lang yun. Feeling oppressed. Kaya yun yung kino-contemplate nyo Nakikita ko dito sa Hermit card, pinag-iisipan nyo talagang mabuti ito. You are on an inward journey. Hinahanap mo talaga literally. Hermit kasi nagpaka-hermit siya kasi he is searching for something. Naghahanap siya ng deeper meaning or ano ba itong hinahanap niya. Nagre-reflect siya ng malalim. Yun. Ito na rin yung ginagawa mo sa Two of Wands. So, kung may kinalaman man ito sa career mo o sa personal relationships, ito yun na na-oppress ka na dyan, nahihirapan ka na, napapagod, nabibigatan, nasasaktan. Kaya ine-explore mo na yung ibang opportunity mo dito. Talagang pinag-iisipan mo ng mabuti kung mag-i-stick ka pa ba dito or aalis ka na para maghanap ng yung para mahanap mo yung kaginhawaan or fulfillment na hinahanap mo. No, kasi halimbawa job ito. Halimbawa lang. Sobra-sobrang pagpapakapagod mo dito. Oppressed ka na dito sa trabaho mo. Pero alam mo, feeling mo hindi ka pa rin umaangat or parang feeling mo hindi sumasapat yung exchange na binibigay mo, yung energy exchange ba. Kumbaga parang hindi ka, alam mo yun, hindi sulit, hindi mo nakukuha yung deserve mo. Ayan. So, whether ito ay about career, or business, or personal relationships, ayan yun. Kaya ka napapaisip na, mag-move forward na lang ba ako, or what? Kaya lang with the Two of Swords, you are confused. So, tignan natin, paki-clarify. See? You have the King of Wands and naku, more on ano naman to. Okay, so parang alam mo, napoprocrastinate itong pag-alis mo. There is a strong energy dito na napuput up yung mga plans mo napuput on hold. Kasi ayan parang dahil yan dito sa hesitation mo with the Two of Swords. Ang dami mo ng time contemplating actually with the Hermit card and the Four of Swords. Parang puro ganun na lang napunta sa wait lang. Pag-iisipan ko muna mabuti. Parang ganun. Na-stuck ka ngayon sa ganyang energy.
water signs, no? Na hindi mo magawa yung dapat mong gawin o yung gusto mong gawin natenga ka. Tenga ka dahil lang yung nga sinabi ko kanina, 'di ba? Na-exhaust mo yung sarili mo, weighing your options. Sa kakatimbang, ang tagal, hindi ka makapag-decide. Hindi ko alam what's the matter, peanut butter. Cancer, Scorpio, Pisces. What's taking you too long to decide? Ano ba yung nagpapa-confuse sa'yo dito? Masyado bang mahirap yung options? Natutorn ka ba? Hindi ko alam eh. Ano ba yung main reason eh? So, pwedeng may involvement ang isang fire sign. Aries, Leo, Sagittarius with the King of Wands. Okay. Okay, ano feel ko rito, alam mo, kailangan, takasan mo yung loob mo rito. Yun yung nafe-feel ko with the King of Wands. More on, dapat sumugal ka. Hindi ka talaga makakaalis dyan kung masyado kang sigurista na lang. Hindi naman pwedeng hindi tayo magkakamali. So, yan, pwedeng takot ka mag-leave ng comfort zone mo kasi nga dito, alam mo na to, kabisado mo na to, okay ka na, established ka na rito, natatakot ka to try something new, natatakot kang sumugal. Yun. Baka yun yung nagkaano sa iyo. Yung pinaka-concern. Bakit ka nako-confuse, no? Nakikita ko pwedeng iba dito, nagbabuy ba kayo ng additional time with the 4 of Wands, 4 of Swords, parang gusto nyo pa ng additional time para makapag-isip, no? So, para sa inyo, some of you are just taking your time, hindi kahit matagal, parang pwedeng hindi pa kayo ganun ready, pwedeng nagpe-prepare pa lang kayo. Or yun na nga, kailangan nyo pa ng karagdagang oras panahon para mapag-isipan ninyo to. Para mapakiramdaman nyo mabuti yung mga bagay-bagay. Ayan. Kasi pwede nga may mga kino-consider kayo dito kaya nahihirapan kayong mamili, mag-decide, no? The Wheel of Fortune. Ito na. I-clarify yung Wheel of Fortune. Para kay Cancer, Scorpio, Pisces. 5 of Swords. Okay. Wait. Masyadong marami to. Dali ayusin ko lang, nagkabali-baliktad na yung baraha. Ano ba to? Lalong nagulo yung cards. Ace of Wands. Okay. So, kung susugal ka rito, this is parang half victory ang nafe-feel ko. Magsasucceed ka pero parang itong victory mo is something empty. Parang hindi ka masaya. Ayan. So pwedeng pwedeng makuha mo yung gusto mo mangyari with the Wheel of Fortune. Pwedeng paboran ka diyan. Mangyari yung gusto mo mangyari, pero parang alam mo yung parang empty victory yung nafe-feel ko with the 5 of Swords. So, pwedeng manalo ka dito. Ano man itong battle na to, pwedeng ikaw yung manalo dyan, pero parang hindi ka masaya dyan sa victory mo. Mayroong something na gano'n ng feeling. Okay, so, pero kung susugal ka, ayan, you have the Ace of Wands. Nakikita ko, magiging maganda naman yung beginning na papasukin mo. O, di ba? Nasa sayo na lang yan kung ikaw ba ay i-go mo ba hindi. Yun na lang yun. Pero nakikita ko, mukhang siswertihin ka naman kasi ayan
Ten of Swords, Ace of Wands. Although, itong victory mo, itong success mo is parang hindi ka ganun ka happy. Nanalo ka pero parang empty, parang may kulang. Yan yung nafe-feel ko dyan. Pwedeng yung iba dito, you will lose contact. Kung sino man yan, pwedeng meron kang makasama ng loob, no, makaaway, mawawalan kayo ng communication, meron something na mapuputol na yung ugnayan ninyo, no, pwedeng yung iba dito magkakaroon ng ng parang period ng hindi ko masabi kung forever na itong peace kasi basta maglo-lose contact kayo, hindi ko alam kung in the future pwedeng magkaroon pa rin uli kayo ng ugnayan, pero yan yung pwedeng wala pa rin pwedeng untied pa rin yung ends niyan. Ibig sabihin pwedeng may unfinished business pa rin dyan na parang one day pwede pa rin kayong ma-encounter yung isa't isa na manariwa itong away na to o itong gulo na to. Pero sa ngayon, magkakaroon muna ng pansamantalang peace between you and this person kasi nga, magkakaroon kayo ng disconnection sa isa't isa. Magkakalayo muna kayo, matatapos na muna yung awayan, magkakahiwalayan, maglulose ng contact, no? So, yan yung nasisense ko. And pwedeng iba, makakapagsimula na kayo dito with the Ace of Wands. So, ayan, kung nakipaghiwalayan ka na rito, whether businessman to, professional career, or sa personal relationship, or any relationship kahit hindi sa romantic, dahil dito sa na yan, sa hiwalayan na yan, ayan, magkakaroon ka na ng opportunity para i-rebuild yung buhay mo. Yung mga dapat mong gawin, umpisahan, magagawa mo na kasi nawala na yung gulo dyan, nawala na yung panggulo sa buhay mo, sa sitwasyon mo, nagkahiwalay na kayo. So, ayan, makakapag-start ka na again with the Ace of Wands. So, ayan. Diba? So, ito, pwedeng kung na-terminate, pinutol mo na yung kontrata mo dyan, natapos na, ayan. Pwedeng magsisimula ka uli ng panibagong contract. O kung relationship to, kung natapos na yung ugnayan ninyo, pwede ka na uling magsimula. Binabakapan ka ni Wheel of Fortune. So, nakikita ko, magiging okay naman. Pabor sa'yo, hindi ka aalatin. At diba yun yung tanong natin kanina? Sabi ko, teka, alamin muna natin. Ayan. So, hindi ka naman mamalasin dito. No, pero pwedeng kasing nanalo ka, pero parang hindi ka masaya. Yun lang naman. Yun lang yung dyan, sinasabi. Pero nakikita ko na makakapagsimula ka. At maganda yung papasukin mong bago. Positibo. Yung mga susunod na mangyayari. Okay, Cancer, Scorpio, Pisces, ito yung gabay ninyo sa araw na to. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. God bless.